clap, 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 clap your hands, clap. Hi guys, we just wake up today morning. Ayan si Ellie. Yan. Nagmaro siya. Wag kunin. Let's go upstairs na. Come on. Hi guys, good morning. So ito, nag-prepare na ako ng pagkain ni Ethan. Ang gusto lang niya is bread lang siya sa morning and then ayusin ko na din yung baon niya. But tomorrow, hindi ko siya papapasukin kasi meron akong OB check-up tomorrow. So, susulatan ko na lang yung teacher niya na hindi siya makakapasok bukas. And umuulan dito ngayon. Malakas yung ulan. Kaya malamig sa labas. Wet yung salamin namin. Pero umuulan siya. Umuulan sa labas. Hi guys. Diba? Paano ako? Okay, nauntog ka na. Ito bag mo. Kuya, ang unahin mong jacket yung ano ha. Bye-bye. Good morning guys. And yeah, it's raining. Umuulan ngayon. Tapos ang sabi dun sa weather na app, mag-i-snow kami tomorrow. Napaka-weird ng ng weather namin dito. Umuulan, tapos bukas is mag-i-snow kami. And ang malala lang is bukas kasi babiyahe kami ng city ng maaga. Kasi ang check-up ko is alas 8. And then si daddy kailangan ko i-drop sa work niya. So doon kami magstay muna ng city until na matapos si daddy sa work niya. So andito yung baby ko. Oh. Good morning. Say good morning. May sipon pa kasi siya talaga ngayon, kaya ito wala siya sa mood. Mamaya try ko siyang paliguan, maliligo kaming dalawa mamaya. And then siguro uunti-untiin ko naman yung sa baba na mag-ayos. Ay. Alam nyo guys, itong pa-winter talaga at lalong ito, laging gloomy kami. Nakakalungkot. Siya, para siyang depression time dito kasi mahaba ang araw. Mahaba ang gabi, maiksi naman ang araw. So 4:30 dito sa sunset na. And ang ang sunrise naman dito is ano ba oras ang sunrise? Siguro alas 7 mahigit o mga ganun. Kaya talaga pag papunta na ng winter is nag-a-adjust yung mga tao. Lalo na nung pagdating pa lang namin dito. Ang hirap. Mahirap yun kasi pagdating namin winter tapos sobrang dami ng snow nun. At as in nakakalungkot, nakaka-depressed. Kung magpapadala ka talaga sa depressed at saka matatalo ka. Kaya pag ganito na weather,
wala. Nandito lang kami sa bahay. And mostly talaga sa bahay lang. Tapos if ever na may mga event sa city, sa Winnipeg dati, yun, pumupunta kami. But dati kasi wala pa kami sasakyan, kaya mostly ang mga napupuntahan lang namin is sa The Forks, yung ganun. But sa mga kakarating lang, at saka sa mga paparating lang, be ready and pray lang. Ganun talaga ang winter dito. Talaga nakaka-depress siya. Pero pag tumagal naman is magiging okay din ang lahat. And then magiging worth it din naman lahat ng mga sacrifices. Natanggal na yan. Tapos na kami maligo, guys. Ito, iipitan ko siya. Nagagalit to pag iniipitan eh. Na. Tingnan mo. Wait lang. Ayaw niya iniipitan. Nagagalit to. Ayaw niya na iniipitan. Nagagalit siya. Wow! 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 Bango na bibi namin! Sipon-sipon naman na. Wow ka dyan. Ano wow? Yung sipon. So, yun na nga guys, no? Diba nung weekend is napanood namin yung kaila Katrina tsaka kay Alden yung Hello Love Again. Ang gusto ko dun sa movie talaga is legit na legit siya kung ano yung mga naranasan namin dito sa Canada or kahit sa ibang bansa siguro. Ganun na ganun talaga. Ang pagsisimula talaga sa ibang bansa ay hindi talaga madali. Yung akala ng mga pamilya natin sa Pilipinas na maging hayahay lang ang buhay dito, pero hindi po ganun talaga kabilis yung buhay dito kasi syempre marami kang adjustment ka sa environment, sa culture, tsaka as in madami sa weather, lalo na sa weather. Tapos, hindi madali kukunin yung pera. Oo, dollar ang mga sahod dito. Dollar ang kinikita ng mga tao dito. Pero, ang ginagastos din namin dito is dollar. And, kami, na nandito kami sa Manitoba, is malaki din yung tax namin. Ang kinakaltas ng sahod namin ay napakalaki. Hindi talaga ganun kabilis. Oo, maganda ang benefits dito sa Canada. As in, maganda talaga. Like, yung mga bata, merong child tax, yung healthcare, libre. Pero lahat ng yun, naging libre at saka meron kami mga nakukuha mga benefits kasi binabayaran namin yun. Kumbaga, kami yung nagbabayad ng tax na yun. So, kaya naging ganun. Kasi napakalaki ng tax namin dito. Mag-grocery ka lang, ang laki na ng tax. Basta yung sa sahod talaga, ang laki na kinakaltas sa sahod namin. But, para sa akin, para sa amin ni Kevin, worth it naman kasi nung nanganak ako nga, libre lang. Tapos, etong magtatatlo na din anak namin, libre lang. Tapos, may anak pa kami na may child tax. Tapos, yung child tax dito is nakadepende talaga sa income ng family naman. Kung malaki income mo, babawasan din nila yun. Kung maliit kung nasa low, so sa low income family kayo, doon malalaki ang mga tax. But mostly kung okay na yung income niyo family, maliit na lang yung tax talaga na nakukuha. So sa mga tao sa Pilipinas, sa atin, na sana pag mapanood nila yung movie nila Kat, as in totoo talaga yun. Pag sinasabi ng kamag-anak nyo o yung anak nyo o yung sino hihiraman nyo na wala silang ganitong pera, wala silang ganon, kayo na lang ang umintindi kasi hindi talaga madali kitain ang pera dito. And minsan nga nagtitipid na lang, yung hindi na lang kumakain. As in legit na legit kung ano yung ginagawa ni Kat. Minsan double job, triple job, ayun yung iba 4 na job pa para lang
masustain yung mga bills nila dito. Gaya namin na meron pa kaming mga utang na binabayaran nung simula nung pagdating namin dito. Kasi syempre yung tuition ng asawa ko nung pagpunta namin dito, hindi naman din amin talaga yun. Nanghiram din kami. So unti-unti pa namin yung binabayaran. As in lahat, madami pa kaming mga sakripisyo. Siguro, hindi man naging madali yung pagsisimula, pero ramdam naman namin mag-asawa na magiging worth it naman lahat para sa future ng mga bata. Ginawa naman namin tong Canada para naman sa mga bata, hindi naman para sa sarili namin. At lalong-lalo na nga yung si daddy is laging nasa malayo. Yun lang guys, na-share ko lang. Kasi, nung napanood ko talaga yun, nalungkot talaga ako. Kasi, syempre, madaming mga Pilipino din na ganun talaga ang mga nararanasan. Yung ganun. But, thankful naman kami, hindi kami na-scam ng mga kapwa Pilipino, no? Kasi, yung nang i-scam, as in, totoo din yun. Kasi, hindi din lahat ng Pilipino mapagkakatiwalaan dito. Kasi, yung iba, pag nalaman nila na tourist ka lang, tapos under the table lang yung work mo, minsan sinusumbong ka nila. Sila pa yung mismo magsusumbong talaga sa inyo. As in, ang hirap. Mahirap dito magtiwala. Kahit sino, kahit kapwa Pilipino mo pa yan. Mahirap talaga. Mas mainam pa lang, wala kang pagsasabihan kung ano yung mga plano mo sa buhay. Isarili mo na lang o sa inyo na lang pamilya. Tulog na bebe ko. Gising na bebe ko. Kakain na siya. Kasi tapos na ako kumain. So, siya naman yung pinapakain ko ngayon. So, ito ulam namin. Crab and corn. Nilagyan ko ng fish cake at saka dumpling. Kasi perfect siya ngayon sa gloomy weather. So, nagustuhan naman ni Alicia. Dami na siya nakain. Dami na ikaw na. Wow. Yan na. Nanonood kami ng mukbang guys. Favorite ni Alicia. Hay, salamat. Nag-reply na yung company dito. And daw. Kailangan by November 30 is malinis na tong bahay. Nilinis na lahat. And then, para hindi na kami magbayad by December. Pero meron kami babayaran na $75. Yun yung agreement namin pag in case na gusto mong lumipat na hindi pa ikaw naka 11 months dito, magbabayad lang ng $75. So kailangan by next week maasikaso na namin lahat, malipat na namin lahat, and then malinisan namin ni daddy to as soon as possible para hindi na kami magbabayad ng by December. Kasi kung papaabutin pa namin ng December, papapalaki na yung gastos namin kasi magsisimula na kami ng magbayad doon sa lilipatan namin. So, yeah. So, I need to tell daddy na kailangan by November 30 is okay na to lahat. Meron silang mga listahan na binigay sa amin kung ano yung mga dapat dilinisin, ano yung mga dapat gagawin bago namin i-turn over yung mga susi. Nakatulog na naman si Alicia, guys. Masakit yung pet niya, hindi siya makatae. Constipated pa din siya hanggang ngayon. Kaya, hindi ko alam kung anong gagawin. Pinapainom ko na siya ng tubig. Pinapakain na namin ng yogurt, ng kahit anong pampalambot ng tae. Pero, hindi talaga lumalabas yung pupok niya. Kaya hindi ko alam. Mamaya pag uwi ni daddy, siguro, padadaanin ko siya ng pharmacy ulit. And, ayan, malakas yung ulan. Hinihintay ko si kuya na makauwi. Sigurado basa yun pag uwi. Andito na si kuya, guys. Ayan, kumakain siya ng merienda. Kasi laging ganyan yan. Gutom siya pag uwi. And, kanina is, nag-email na din ako sa school niya dito na i-inform na, lilipat na siya. Last week na niya, this week. Kasi by next week is mabisi na kami. Maglilipat na kami lahat-lahat. So,
baka di na namin siya mapapasok kasi nga plano namin by Monday is dapat na-pull out na namin lahat ng gamit dito kasi hindi namin alam kung ano yung, hindi ko pa alam kung ano yung schedule talaga ni Daddy sa work. So, hindi pwede naman na mag-absent siya kasi nga first 2 weeks pa niya doon sa nilipatan niya. Kaya, kung kailan siya vacant, doon lang namin magagawa yung paglilipat talaga. So, hopefully, magiging smooth ang lahat at makalipat kami talaga as soon as possible para hindi talaga kami magbayad. Kasi, mahal talaga pag magbabayad pa kami by December. So, yeah, sana magiging smooth lahat. And then, by December 2, nakakontak na din ako ng malilipatan na school ni Ethan doon sa, malapit lang din sa lilipatan namin. By December 2, dadalhin ko siya doon. And, i-enroll na siya doon. So, magpa-public muna siya since hindi pa tumatanggap yung Holy Cross ngayon ng new student. So, by January, sabi nung principal sa Holy Cross na message ko siya ulit about sa transfer ni Ethan doon sa next school year. So, yun naman ang aasikasuhin ko sa January na ma-enroll ko siya talaga sa Holy Cross sa next school year para doon na siya sa Holy Cross talaga. Andito na Daddy! Andito na Daddy! Daddy, malaglag! Ay, nako, likot-likot. Jaja. Jaja. Oh. Ay, sis. Ay, sis. Ala. Ala, nakikiliti siya. Ala.